Vic is a type of contraband artist in the Philippines. He often appeared in the 60s against the likes of Fernando Poe Jr., Joseph Estrada and others. These are Vic Varian's 6 films: Ex-Convict in the year 1967, The Graper Butch Belgica Story in the year 1995, Sanctuario in the year 1974, Arrest, Pat, Rizal Ali's Zamboanga Massacre in the year 1989, Hagedorn in the year 1996, Contreras Gang in the year 1991. Vic Varian died. He was 77 years old. Kaya lang, wala naman akong ibang masabi dahil sa bili mo sa akin, kinakailangan walang makaalam na naririto ka, kundi ako lang. Ikaw Vic, hindi ka ba kakain? Sige, busog pa ako eh. Kumakain ako habang pinapaluto ko yan. Med? Wala. Huwag kayo magpapalata na tayo magkakasama. Paglapit niyo sa tindahan, suray-suray. Parang mga lasing kayo. Buhay si Magtanggol. Buhay? Yung pamilyang tinira niyo sa pulong bato? Oo, yun nga. Ano nang sama ron? Total, kakwarto naman tayo sa kanya. Panibagong dilihensya na naman to. Ang hirap sa'yo, Vic. Hindi na tayo nagpunta, wala rin. Hindi kaya patay na. Dati namin kasama sa pulis na wanted dahil sa serye ng highway robbery. Ito naman si Leonardo Salazar. Ay kasama sa listahan ng most wanted. Di ba yan yung dating leader ng Notorious Gang na nag-ooperate ngayon sa Kabisayaan? Sa huling feedback namin, sir, lumipat sa Mindanao at namuno sa big time hold-up at kidnap for ransom. Walang galang nga sa inyo, Kabo. Ano bang problema? Huwag ka makialam dito, Sarento. Ano man ang problema? Ayusin natin. Nakakahiya sa mga tao eh. Mabuti pa. Umuwi na lang kayo. Inuutusan mo ba ako? Huwag mo sabihin busy ka. Sa ulitin, mamimili ka ng sisitayin. Inilalagay ko lang sa lugar, Kabo. Bawal sa atin na magdala ng baril na nakasibilyan. Martial law tayo ngayon at yan ay a violation of General Order No. 10. Ano violation? Kabo, kung di kita mapapakiusapan, mapipilitan akong dalhin ka sa headquarters. Bakit po? Narinig ko may apo ka raw talaga. Meron ba o wala? Meron. Walang masamang mangyayari sa inyo kung makikipagtulungan kayo. Pero kung magpapatuloy kayo ng pagmamatigas, mapipilitan kaming pasukin kayo dyan. Pasok! Sergeant Veloso, hanapin si Tinyan, tinatipitan. Madali! Yes, sir. Sir, hindi ko malapit-lapitan. Hindi ko na sinundan. Baka makahalata eh. Pagawin sa inyo riyan. Sa direksyon yan. Hindi ba? Harapan na lang namin dito. Yes, sir. Wala si Direktor dito. Nasa abroad siya. Kaya kung anong gusto niyo parating sa kanya, sabihin na lang niyo sa akin. 30 minutos! Tandaan niyo yan! Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo itama yung mga bata. Wala silang kinalaman dito. Narinig mo, Arden! Ayos! Ito! Sige! Sir, tulungan niyo ako, sir! Unit of Secret Marshals is at... Kunin mo nga statement nitong dalawa. Gawin mong official ang report. Yes, sir. Sabihin mo sa kanya yung sinabi mo sa akin. Totoo lahat ang sinasabi ni boss. Sa akin mismo nag-report ang dalawang taxi driver. At natandaan ang tatakalupian sa iyong kamo. At ang suit mo sisig, nahugis kalabaw. Mabuti na lang at sa akin nag-report. Kung hindi, tsak na nakablatter. Pasensya ka na, boy. Napagkamalang kayo. Yun na nga ako sama nun eh. Napagkamalan niyo lang ako, pinahirapan niyo na ako. Ganyan ba talaga kayong lahat ng mga pulis? Abay, kasalanan mo yan, boy. Police character ka eh. Kahit na hindi malaking kaso ang kinasangkutan mo nun, may police record ka. At kahit na anong bagay ang nangyari,
Natural. Kayo ang suspect. Kaya ikaw ang unang-unang dadamputin. Boy, bakit hindi ka magbago ng buhay? Mag-iba ka ng linya. Maghanap ka ng legal na trabaho. Sa bagay na yun baka sakaling matulungan kita. Pagbalik ka sa akin kahit na anong oras. Kung talagang seryoso. Pati yung mga informer natin. Hanggang ngayon ba wala kayong nakukuhang motibo tungkol sa pagkakapatay? Nakakuha ko kami ng kaunting impormasyon sa katulong ng Kapitan Pablo. Posible yung robbery hold-up. Puro daw nakatakip ang mga mukha ng mga taong pumasok sa loob ng bahay nila. Kaya wala siyang nakilala sa mga taong yon. Kung maaari lang sanang makausap si Kapitan I should fuck her, you know.